Ang desisyon na mag-asawa o maging single ay isang personal choice na nakakaapekto sa buhay ng isang tao. May mga taong pinipiling mag-asawa sa kagustuhan bumuo ng isang masayang pamilya. At samantalang may iba naman na nakokontento na mag-isa o #self-love. Para lubusan nating maunawaan kung bakit nga ba may mga taong mas pinipiling maging single, makakasama po natin ngayon ang psychologist na si Rainier Ladic. Good morning! Welcome back! Good morning po mga kakada at muli po nagbabalik ang The One Psychologist upang mabigyan ng kaliwanagan kung bakit nga ba pinipili ng ilang mga tao na maging single. Bakit nga ba? Diretsuhin natin. Bakit Ayan. nga ba? Yan, Why bakit kaya? nga ba? Well, actually po, no, yung choice ng mga tao na maging single is parang hindi po natin kagad masasabi na mali siya. Kasi lalo na kapag parang better option siya for others. Now, ang pagiging single po is may dalawang major categories yan. Single by choice and single by chance. Yung mga tao na single by choice, may mga iba't ibang reasons for this. Siguro una po is meron silang trust or commitment issues. Kasi imagine this, no, kapag tayo ay may paulit-ulit na negative, no, very negative na experiences sa pakikipagrelasyon. Siyempre, matatakot ka talaga na sumabak ka ulit no, sa isa pang relasyon. Tawa ng tawa to si Emma. Mukhang nakaka-relate. Oo, nakaka-relate ka ba? Iba yung Parang tawa saya eh. naman ng buhay mo. Anong nangyari dyan? Sabi ko sa'yo, spicy yun. Ayan na, tubig. Madam, Inunahan na ni Ate tubig. Em eh. Tubig, madam. Yung chips Sabi namin, ko nga ba. singanghang ng topic ngayon. Yes, Hindi ka exactly. makapag-concentrate Talagang kasi it's napaka-spicy either ng may topic. hugot or merong siyang kinain na mali. Tama. Ayan. Tumahimik kasi Ate Em. Ayan. And then another is, madami na kasing mga tao ngayon na binibigyan prioridad yung career tsaka personal goals nila. And then may mga tao din na gusto nila mas malawak yung kalayaan nila to spend their time, yung finances nila, and then at the same time yung pakikihalubilo sa ibang mga tao. And then on the other hand naman, yung mga tao na single by chance, siguro hindi sila gaanong pinalad sa buhay, Yes. may love life. And then at the same time, siguro kalakip din po dito yung kakulangan sa readiness sa pagkakaroon ng romantikong relasyon. Actually, sinasabi nga daw po no, na mas marami daw mga kababaihan ang pinipili na maging single kaysa sa mga kalalakihan, which is quite ironic kasi sa ating society, di ba? Kapag babae ka, expected na kapag tumanda, magkakaasawa, magkakaroon ng pamilya. Pero despite of this, yun nga po no, yung mga dahilan kung saan gusto nilang magkaroon ng better control sa kanilang time, finances, then at the same time is yung makaiwas sa negatibong epekto ng pakikipagrelasyon. Kasi truthfully speaking, is madami pong mga kababaihan na mas nakakaranas sila ng pang-aabuso sa setting ng romantic relationship kaysa sa mga kalalakihan. Rainier, nung napansin yung study na yan, eto lang ba yan? Bago lang yan? So malaking epekto ang generation talaga? Yes, malaki din po yung epekto ng generation kasi ang dami pong mga parang mga tao sa older generation na medyo nagugulat sila bakit Yes. parang ang tagal mag-settle down ng mga younger bago, generation. oo. Actually, there's another factor po for this. Kung saan yung mga younger generation po kasi parang siguro na nagkakaroon sila ng observation na yung mga anak, parang nagiging compensation sila ng mga magulang na maagang nagsipag-asawa, na hindi nila nakamit yung kanilang mga pangarap sa buhay. Pero of course, I'm not telling na this is completely bad. Okay? Hindi po siya completely bad. Kung saan, ngayon po yung mga tao po kasi mas aware na sila kung saan gusto nilang mas na ma-maximize yung kakayahan nila, gusto nilang mas na ma-maximize yung experiences nila, and of course, that requires time. Yung hindi ka kagad sasabak sa isang bagay na hindi mo magagawa yung mga gusto natin. Kasi mga priorities mo iba. Yes, exactly. So, ito po yung ilan sa mga reasons kung bakit pinipili ng ilang mga tao na maging single. Totoo din ba, Rainier, na yung common, talaga pinaka-common na di nagiging taken yung tao ay dahil sa trust issues and commitment? Exactly. Kasi nga parang nagkakaroon sila ng pairing ng negative experiences Yes. nila. Natatakot sila na baka maulit-ulit yung negative experience nila. Kasi 'di ba, truthfully speaking, masakit ang masaktan. Totoo. Tama ba? Ay, totoo. Wala naman sigurong tao na gustong nasasaktan. Nasasaktan. And yun nga no, parang kasing meron tayong idealism na kapag nasa relationship tayo, parang parang Happily happy ever ending siya. after. Yes, parang ganyan. Which is, kapag nasira siya,
na-prepare tuloy ngayon yung pakikipagrelasyon natin with other people with something na negative. Yes. So kaya yung ibang mga tao dahil sa trust and commitment issues nila, pinipili nila na hindi maging fully committed to someone. Rainier, go. Another go one that ahead. is uso ngayon, naririnig natin, at we even discussed here sa Kada Umaga, yung pagiging dinks ng mga tao, yung double income No kids, kids. which is not Yes. just for people who are in a commitment, ang dami din na hindi din napili nila maging single kasi nga, hindi rin sila ready maging parent, which I can relate. Ako. Exactly. Parang Pag- pressure for you. Yeah, kasi I have my own experience sa parents ko na parang sabi ko ako, pagdating sa time na ako naman yung maging parent, gusto ko sobrang tinuna yung as in, Yes. sobrang my Yes, mind is really for that long and I can give priority. Pati yung pangasawa ko sa dapat, parang makikita ko na ready siya to be a parent. I'm very Yes. meticulous when it comes to that. Kayo? Yes. Ako sa yung sa akin, if ever maging parent na ako, magbibuild na ako ng family, goal ko talaga, i-heal talaga first yung Yes. trauma ko first. Para hindi ko Same. madadump or mabibigay sa, Sa future anak, kids diba? ko. Ako dati pangarap kong makasal na ng 25, 26. Pero Diba? wala. Ganun before. Iba talaga ngayon. Iba talaga ngayon. Ito naman si Emma, parang Hindi hindi nyo totoo. naman isip na hindi naman about that. No, It's ako, just I really you want wanted to have, work. oo, I really want to have my own family. Pero siguro ngayon, totoo yung sinabi natin kanina, malaki pong factor yung generation ngayon. Kasi Correct. ayaw natin na pag nag-asawa tayo, kung ano lang meron tayo ngayon, di ba? Gusto natin more ang maibigay natin sa mga anak natin. And ang hirap din ngayon, dahil may mga kaibigan ako na parents na parang, isa sa iniisip ko, paano mo aalagaan yung bata? Totoo. Parang ganun siya. So, dagdag pressure din. Yes. Anyway, balik tayo sa pagiging single. May mga lumalapit din ba sa'yo, Rainier? Yung mga single, tapos parang bumababa na yung self-confidence nila. Kasi, bakit? Bakit walang lumalapit? Bakit ako lagi nababasted? Ayun. Kaya nga, di ba, meron din yung mga single by chance. Kung saan hindi sila pinapalad sa buhay pag-ibig nila. And at the same time, kasi, ang isa sa mga disadvantages actually ng long-term na pagiging single is yun nga, yung naglo-lower down yung kanilang self-esteem. Then at the same time, nagde-develop silang social anxiety. Like for example, sila ay nababasted. Siyempre, parang the next time na itatry nila, kumbaga, nagde-develop dito yung concept na tinatawag natin na learned helplessness. Kumbaga, when you try something and you keep on failing, the next time na itatry mo ulit, ano yung iisipin mo? Baka Baka mag-fail fail ka ulit. Oo. So therefore, nakakababas din siya ng self-esteem and then nakaka-anxious din siya once na makikipaghalubilo ka din sa ibang mga tao. Kasi may ganyan akong experience before. As in, yung mga nanliligaw sa akin, hindi natutuloy. Parang hindi Oo, mas sinasabi mo yun sa akin. Oo, na maging kami. Yun tuloy, as in sunod-sunod yun na, may Pinoy, tas nagkaroon din ako kadate na foreigner, pero hindi na tutuloy. Nung time na yun, sabi ko talaga sa best friend ko, ang pangit ko ba? Bakit ba na ugali ko? Parang Oo. mapapatanong ka sa sarili mo di ba? Parang, bakit walang nag-go? Yes. How do we remove the self-doubt pagdating sa Ayan. ganyan? Ang mahalaga dito ay si-ankla pa rin natin yung sarili natin sa sarili nating mga beliefs about ourselves. Kasi of course, okay din naman na may affirmation coming from others. Kasi dyan din nagmumula yung awareness natin. Pero much more than kung ano yung sinasabi ng ibang mga tao, kailangan isipin din natin ano ba yung sinasabi natin sa mga sarili natin. Yan kasi, yun nga, no, hindi lang natin dapat laging i-depend yung ating validation, yung sense of self natin sa sinasabi ng ibang mga Totoo tao. yun. Kailangan makinig din tayo, magkaroon din tayo ng set of beliefs natin kung sino ba talaga tayo. Tsaka napansin ko din now sa generation ngayon, di ba mostly ngayon marami na talagang hindi nagko-commit sa relationship kasi nagsisettle na sa ganito lang na situation or mga situationship, Yes. ganon. Ano bang ma-advise or ano bang dapat nila gawin? Kasi may kilala ako na sobrang tagal niya naging single. And then nung nagka-partner na siya, nadadala niya yung habit na treatments niya na hindi naman tama. Ayun. Diba? Parang natitreat Nasanay niya na na parang ganun lang, Yes. pang situationship lang. Pero iba kasi yung standard pag partner mo na Relationship talaga. na. Kumbaga parang yung situationship is testing the waters. Kumbaga parang safe ka dun eh. Yes. Wala kayong label, walang commitment. So parang No mas... responsibilities. Yes, exactly. Which is of course, nagiging parang coping strategy siya ng ibang mga tao. Pero of course, kailangan hindi laging ganun. Correct. Kailangan i-check din natin yung sarili natin. Baka mamaya niyan, kaya tayo nagsisituationship or pinipili natin maging single is meron tayong mga undealt na trauma.
Yun. Yan, kailangan nating ma-process yung mga emotions na yan. Kasi ang goal kasi, kung bakit tayo nakikipagrelasyon, is to actually make it work. To nourish it. Kumbaga, mag-grow tayo no, in that relationship. At hindi lang yung parang sakto-sakto lang. Kung kailan lang okay. May Hindi lang mga para may relationship companion na, ka eh. yes. People mostly, they think na parang, ay, dapat kasi you'll end up with someone kasi sad yung buhay mo pag wala kang anak, sad yung buhay Pag mag-isa mo pag ka. mag-isa ka. Ganon. Pero though may mga relationship naman na hindi talaga malalim. Pero kung ang goal natin is to create something na talagang deep, then kailangan din natin na i-search yung sarili natin before tayo pumasok sa relasyon. Ito yung self-love na tinatawag. Yes, exactly. So hanggang kailan mo gagawin ang self-love? Ayan. Well, actually, it depends from people to people. Kasi, di ba, iba-iba nga tayo ng facing. Kasi talagang mismong yung tao lang ang makakapagsabi whether ready na siya or hindi. Kasi hindi naman talaga natin masasabi na 100% ready na talaga tayo bago tayo pumasok sa isang relasyon. Sometimes, is kapag like let's say mga 80% tayong ready, then we jump into the relationship, may mga realizations pa rin naman tayo na mabibuild no within that relationship that could help us to actually mature and grow. Yes. Agree. Ano na lang ma-advise mo sa mga kada natin ngayon na nalulungkot dahil single sila, ganyan. Ayan, siguro ang maia-advise ko po is tandaan po natin that being alone does not equate being lonely. Yun. Yeah. Ang ganda nun. Hindi porket na tayo ay mag-isa, means to say na hindi na tayo pwedeng maging masaya. Then another thing na gusto ko din sabihin sa ibang mga tao is that kung yung ibang mga tao is they have decided na maging single for a time, kailangan nating irespeto yun. And then at the same time sa mga single individuals naman, I hope na mas maging bukas din yung isip natin at yung puso natin sa pagkakataon na makakilala ng ibang mga tao. Kasi for sure, may mga moments kasi in our lives na baka for now, we have decided to be single, pero eventually, kapag mas inopen natin yung sarili natin, baka there could be possibilities that we could actually create more harmonious connections with others. Baka mamaya sobrang taas na nung wall mo, wala nang Yes. makapag-climb nung wall na Yes, yun. Yes, that's right. Totoo yun. Thank you so And much. thank you so much, Rainier. Maraming Thank salamat you for po. being with us once again. And saan namin kayo pwede follow? Ayan, Lalo pwede mga nyo. kada. Ayan, pwede nyo kayo i-follow na sa aking mga social media accounts sa Facebook, Instagram, Threads, and the others, The Juan Psychologist. Kompleto din, no? Present sa lahat ng social media. Maraming salamat, Maraming Rainier. salamat po. Thank you. Mga kada, ang pagiging single po ay hindi isang kakulangan, kundi oportunidad para sa personal na pag-unlad at mahanap po ang kaligayahan sa sarili na hindi nakasalalay sa iba. Hi, mga Kanet 25! This is Emma Tiglao. For more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page.